Okay, at ngayon pa po ay ang dami na pong vlogger. Aray ko. Ang dami na pong vlogger ngayon na katulad po ni Nino, ni Loren Legarda. Vlogger yan! Aray ko. Aray ko. Pakinggan po natin ang ipinagpuputok ng butse ni Loren Legarda. Ano ba nangyayari sa iyo, Loren Legarda? Ano ba pinagpuputok ng butse nito? Hindi po kasi matanggap yata ni Loren Legarda na wala na siyang silbi. Aray ko. Kaya kasi mahirap tangina, absent kayo, gagawin nyo pang 3 araw, nung pinalitan kayo, ayaw nyo magtrabaho, putangina Aray ko. Diba mga kababayan, ayaw nyo magtrabaho. Ang laki-laki ng Senado, ang laki-laki ng plenaryo ng Senado, hindi nyo pinapasukan. Aray ko. Tapos tangina nung pinalitan sila, meron ng sinasabi ng mga unconstitutional na putang ina niyan. Aray ko. Biro nyo po hindi naman po kinandado yung Senado. Bukas na bukas sa kanila. Proud na proud silang hindi sila papasok. Aray ko. Tapos ngayon, maghahanap kayo ng simpatsya ng taong bayan. Ano sabi ng taong bayan sa inyo? May pasok kayo hindi kayo pumapasok. Sabi pa ng putang inang Pia Cayetano, 1 + 1, madali intindihin yan ng grade 1. Ang dali rin intindihin, may pasok kayo, umabsent kayo. Aray ko. Aray ko. Tapos parang naaapi na naman kayo, putang ina nyo. Aray ko. Pakinggan natin kalokohan nito ni Loren Legarda. Pakinggan natin. Mga kapwa ko Pilipino, malinaw na nakasaad sa konstitusyon. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution. The Senate shall elect its President by a majority vote of all its members. Majority nga iboboto. Anong ginawa nyo nga? Tangina naman, Loren Legarda. Hindi kayo pumasok. Aray ko. Tanong, meron bang lindol? Wala. Meron bang bagyo? Wala. Ginera ba tayo ng China? Wala. Meron bang pandemic? COVID? Wala. Anong dahilan nyo? Bakit hindi kayo pumasok? Tarang... Aray ko. Sira ulo ba kayo? Hindi nyo pinasukan, tapos nagmumungot kayo. Anong importante? Naghahanap ang mga minorya ng quorum dahil magtatrabaho sila. Sila'y na pumasok, kumbaga sa school nyo. Sa school nyo. Dire-diretso ang pasok. Diba? Dire-diretso ang pasok. I mean, sa trabaho pala. Dire-diretso yung trabaho. Ganun sa Senado, dire-diretso ang trabaho. Naghihintay lang sila ng 12 para makapag-operate. Biro nyo, napakagaling ng minorya. Kung sa tutuusin lang, kung kukupal-kupal yung katulad ni Cayetano, wala na silang pakialam Pero hinihintay nila mag-12. Hinihintay nila, nagtatrabaho sila, dire-diretso, pangatlong araw, lumabas si Escudero. Nakita namin sila. Kitang-kita ng taong bayan kung paano sila nagtatrabaho. Kayo, anong dahilan nyo? Bakit hindi kayo pumapasok? Putang ina nyo. Aray ko. Aray ko. Sige. Loren, usap tayo. Pusang ina ka. Aray ko. Nanggigigil na ako sa iyo Panahon pa ni Erap, iyak ka na ng iyak
Anong dahilan? Ha? Ba't hindi kayo pumapasok? Anong sabi ng Senate President niyong bakla? Ha? Anong sabi ng SP nyo? SP Cayetano. Ano mo ba yung SP? Ano mo ba yung meaning nun, Loren? 10,000 pangako. Aray ko. Ikaw talaga. Kung saan anak ng bombero. Guo Xi Jinping. Aray ko. Di ba? Anong sabi niya? June 4. June 4 daw. Tapos, doon na lang daw magkakaalaman. Yung pala, planado nyo. Para mapunta yung 18 Marines, magkaroon na naman kayo ng diversion, pusang ina nyo. Di ba? Ang linaw-linaw sa konstitusyon. Hindi kayo pwedeng pumasok pag may national threat. 10,000 isang araw kayo. 25 million ang ginagastos natin para sa putang inang Senado na yan. Pumasok kayo, hindi. Anong dahilan nyo sa taong bayan ba't di kayo pumasok? Dahil ano? Ano? Natatakot si Cayetano na mapalitan siya. Aray ko. Tapos ngayon magmumungot kayo. Nabagok yung ulo ni Chis Escudero, bumaligtad. Ngayon mumungot-mungot kayo. Diretso natin. Ang ibig pong sabihin, makakapaghalal lamang ng isang Senate President kung makakuha siya ng mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon po sa konstitusyon, Alam namin yan, Leche. Ikaw, wag mo kaming gawin tanga. Ang tinatanong namin, bakit wala kayo? Wala namang pandemya, walang lindol. Anong dahilan nyo? Ayun ang ipaliwanag nyo. Anong dahilan nyo at hindi nyo pinasukan ng 3 araw? Putang ina nyo. Aray ko. Ayun ang sagutin nyo. Anong dahilan nyo at inindyan nyo? Inabsinan nyo ng 3 araw. Anong problema? Anong problema? Kayo ang mayorya. Mayorya kayo, mayabang kayo eh. Kayo ang mayorya. Kayo dapat nangunguna. Pero kayo ang mayorya, wala kayo. Ano? Yun ang ipaliwanag nyo, hindi yung nangyari na napalitan kayo. Yun ang importante. Wala kaming pakialam na napalitan kayo. Ang importante, ba't di kayo pumasok? Aray ko. Aray ko. Ha? Kasi nga kami, hindi kami pwedeng umabsent eh. Pag awol kami, tanggal na kami. Putanginan nyo kayo nga, dapat awol kayo, tanggal na kayo eh. Pwede ba ganon? Pwede po ba ganon? Pag awol lang ang Senado, tanggal na rin, Senador. Eh kami, pag awol kami, tanggal kami. Aray ko. Aray ko. Ha? Diretso. 24 ang kabuang bilang ng mga halal na senador. Kaya nga, alam ko yung sinasabi mo. 24 ang senador. Anong ginawa nyo para mabuo? Inabsinan nyo. Yun ang sagutin nyo. Sabihin mo dapat, Loren, mga kababayan, umabsent kami ng 3 araw dahil kami ay mga kupal na namumuo sa Senado. Aray ko. Natatakot kami na baka mapalitan si Cayetano. Aray ko. Kaya kami umabsent ng 3 araw. Yun ang ipaliwanag nyo. Aray ko. Di ba? Yun po ang kailangan natin paliwanag. Wala kaming pakialam kung napalitan kayo dahil normal ang palitan sa Senado. Normal yan. At hindi ko alam bakit pinagpuputok ng butsi nyo porket napalitan kayo. Bakit? Hindi na ba kayo senador?
Oh. Bakit kailangan pag-awayan niya mayorya, minorya na yan? Bakit? Kailangan ninyo ng mayorya dahil lahat kayo asunto. Aray ko. Oh. Kaya nyo pinalabas yung mayorya na yan para masagip kayo mga animal. Aray ko. Diretso natin. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayorya. Nakalagay din sa alituntunin ng Senado, sa Rule 2, Section 2, na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Oh, yun. Alam ko yan. Nakalagay din sa rules ng konstitusyon. Hindi kayo pwedeng absent. Ha? Hindi kayo pwedeng absent. Wala tayong pandemya, wala tayong national threat. At huwag niyong sabihin na yung pag-absent nyo ay talagang hindi sinasadya. Kasi lahat ng mayorya absent. Tama ba yon? Na aabsinan nyo ang sesyon ng taong bayan? Tama ba yon? Tama ba yung aabsinan nyo yung Commission on Appointment ng mga general ng AFP? Tama ba yon? Aabsinan nyo yung hospital bills na kailangan i-process? Tama ba yon? Dahil lang sa putang inang pagkamayorya nyo. Aray ko. Ano? Gagawin yung kaming tanga, ganon. Gagawin yung tanga. Kayo na susunod, hindi ang taong bayan. Ayaw nyo kasi mapapalitan si Cayetano. Ay, tarantado pala kayo eh. Aray ko. Loren, edi senador ka lang ni Cayetano, hindi ka namin senador. Aray ko. Dahil Loren, ang senador namin, yung 11 pumapasok. Yun ang senador namin. Bakit? Alam nila yung obligasyon nila eh. Pumapasok sila eh. Wala silang pakialam sa politika nyo. Kayo ang masyadong politikado. Hindi kayo pumapasok dahil mapapalitan si Cayetano. Oh. Diba? So, huwag kang umarte-arte na parang biktima ka. Aray ko. Ang mga opisyal po ng Senado ay ang Senate President, Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms. Hango at nakabase po sa ating konstitusyon ang mga alituntunin ng Senado, kung kaya't tulad sa Senate President, boto rin ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang kinakailangan upang magtalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms. Malinaw, 13 boto ang kailangan. Sabi din po sa Rule 15, 13 boto sa 24. Ngayon, sige, paano mo magagawang 13 sa 22? Aray ko. At magiging 21 at magiging 20. Loren, wag mo kaming gawing tanga. Ang quorum, ang bilang ng Senado ay dinidivide yan sa pamamagitan ng mga senador. Nadidivide yan ng mga senador na na nandun, physically present. Ha? Physically present. Sige nga, 22. Anong mangyayari sa 22? Sasabihin nila, hindi pa naman committed si Bato eh. Hindi pa naman si Jinggoy, nandiyan pa. O sige, paatinin mo. Paatinin mo, Loren. Paatinin mo si Jinggoy tsaka si Bato. Physically present, ha? Paatinin nyo. Aray ko. Paatinin nyo.
hindi na makapapa-attend. Kasi nga, wala na, convicted eh. I mean, may kaso eh. Si Bato hindi na rin pupunta. Paano siya magiging physically present na kailangan sa quorum? Di ba? Oh, isipin mo, halimbawa, bumaligtad tayo ng sitwasyon. Mga kababayan, tignan nyo ha, 11 kunyari sila Loren Legarda, sila Cayetano, 11. Sila Tito Soto na pumapasok. Tatanggapin ba ng Supreme Court o ng Saligang Batas? 14 kami. Ay, 13 kami. Bakit? Nasa video call. Nasa video call si Jinggoy tsaka si Bato. Aray ko. Baligtarin natin. Kunyari kayo yung 11. Tatanggapin ba ng taong bayan na 13 po kami? Ito po sa video call, oh. Si Bato tsaka si Jinggoy. Aray ko. Loren, wag mo kaming tangain. Ang magiging valid lang ay kung ilan ang present sa plenaryo Senado, sa sesyon. Yan ang tinatanggap na bilang. Hindi ka pwedeng pinipilit mo na 24. Malalaman nyo sa Lunes yan. Dahil hindi na makakaboto yung mga tanga-tanga nyong senador. Aray ko. Aray ko. Section 44 ng alituntunin ng Senado na except during the election of officers, a majority of the senators shall constitute a quorum. Simple lang po ang kahulugan nito. Iba po ang bilang na kailangan para sa quorum. Iba rin po ang bilang na kailangan para po sa eleksyon. Kapag eleksyon po ng mga opisyal ng Senado, kailangan ang mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado upang sila'y mahalal. Napakabobo ni, pinipilit ni Loren. Kaya, bakit ba hindi naging buo ang Senado? Inabsinan nyo! Aray ko. Ano ba talaga, Loren? Hindi mabuo kasi umabsent kayo. Aray ko. So, kasalanan nila Tito Soto dahil absent kayo? So, kasalanan nila dahil kailangan nandun kayo, hihintayin pa kayo? Halimbawa, dumating si Cheese. Pagdating ni Cheese, 12 na sila. Sandali lang. Hintayin po natin sila Loren Legarda. Kailangan hintayin pa kayo? Aray ko. Aray ko. Ha? Hihintayin pa kayo? Wait. Hintayin natin sila. Sila Cayetano, hintayin natin. Aray ko. Alam nyo, okay na sana eh. Okay na po sana eh. Kung sana ko yung valid yung reason nila eh. Boycott po kasi. Binoycott nila. Tapos ang putang ina, nakakaputang inang dahilan pa po. Eto po ha, pasensya na po kayo salita ko. Pag gusto nilang pumasok, gusto nilang mag-committee hearing, doon lang sila papasok. Ganun po ba Senado natin? Halimbawa, June 4, gusto namin mag-Blue Ribbon Committee, doon lang kami papasok. Ang kakapal palang mukha. Aray ko. Alam mo yung katrabaho mong putang ina, ang tagal na umabsent, pagpasok, gusto ka agad break time. Aray ko. Diba, may ganyan katrabaho eh. Kakapasok lang, gusto ko agad mag-break time, tapos magkapail uli ng leave. Aray ko. Diba, may ganyan kayo katrabaho eh. Puta, pagod na pagod ka eh. Ikaw nagre-relieve sa kanya eh. Mag-OT ka, wala yung ka-opisina mo. Po, OT ka, 2 oras lang. Tapos kinabukasan, pumasok. Pre, kamusta? Ayos lang.
Pre, break time muna ako ha. 2 oras ka pa nagtatrabaho. Break time muna, masama pakiramdam ko. Aray ko. Tapos pag maya-maya pag-uwian na, pre, nakalib ako ha, 4 days. Ha? Live ka uli, oo. Aray ko. Aray ko. King ina, ang kakapal ng mukha. Aray ko. Aray ko. Kaya naman, sa kabila ng aking paggalang sa aking mga kasamahan, labag sa konstitusyon at alituntunin ng Senado ang nangyaring pagtatalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms dahil 12 senador lamang ang nasa plenaryo na bumoto. Kulang ng 1 boto para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng No, 22 na lang kayo, boy. Wag. Tanga-tanga, 22 na lang kayo. Aray ko. No. Wag mo linlangin ng tao, 22 na lang kayo. Malalaman mo yan sa Lunes, may warrant of arrest pa na isa. Aray ko. Tingnan natin. 22 na lang kayo. At Loren, for your information, sa Lunes, subukan yung magbida-bida at divide the house. Wala kayong boto. 10 na lang kayo. Aray ko. Oh, kahit ang gawin nyo, video conference. Eto na. Isalpak natin uli yung video conference ni Marcoleta Peluca na may phobia sa electric pan. Patayin mo si BBM? No joke. Di ba? Ngayon, ibalik nyo yung motion ni Marcoleta na may phobia sa electric pan. Di ba? Ibalik nyo. Ngayon, sasabihin ni Cayetano, divide the house. O, ilan ang boto nyo ngayon? Ilan ang boto nyo? 10. Sige, sabihin na natin mayorya pa rin kayo. Sabihin na natin mayorya pa rin kayo. Oh, igiit natin ngayon yung sinasite ni Cayetano na pwedeng i-divide ang house kapag tapos ng komite. Aray ko. Di ba? Mga kababayan, naunawaan nyo, di ba, nakaraan. Pinipilit ni Cayetano para sa video conference, divide the house. Ngayon, gagawin nila sa Lunes. Ipipilit nila. Wag na, di na ako kumakain. Ayoko na kumain. Sandali lang. Ayan na po. Hindi ako sa'yo. Diba? Ngayon, sa Lunes, i-divide natin ang house. Ilan ang boto nyo? Sige, kayo na mayorya. Kayo mayorya, mayabang kayo eh. Aray ko. Ilan ang boto nila, mga kababayan? Ilan ang boto nila? Sagutin nyo, ilan ang boto nila? Sagutin nyo, ilan ang boto nila? Aray ko. 10. Aray ko. 10 lang boto nyo. Dahil wala na si Jesus Escudero. Oh, Aray ko. ano? Paano ka mananalo? Paano mo mapagtatanggol sarili nyo? Yung video conference nyo na nakaang, paano? Oh, sabihin mo nang kayo pa rin mayorya. Sige, magdidesisyon kayo sa bawat plenaryo. Magdidesisyon kayo sa bawat debate. Magdidesisyon kayo sa bawat komite. Magdidesisyon kayo sa bawat motion.
Ilan lang kayo? 10. O, nasan yabang nyo? Aray ko. Ano? Is 12 greater than 10? Oh my God. Aray ko. Di ba, Pia Cayetano, pusang ina mo, masasagot ng grade 1 yan. Is 12 greater than 10? Of course! Aray ko. Di ba, pusang ina ka, Pia Cayetano, yabang mo? Alam din ng grade 1 yan, na ang 12 mas matimbang sa 10. Aray ko. Diretso. Ang Senado ang bumoto para sa pagbabago ng liderato. Samantala po, sa chairmanship naman ng mga komite ng Senado, malinaw din ang saligang batas sa ilalim ng Article 6, Section 16, Subsection 2, kung saan sinabi na, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Sinasabi ni Loren po, yung composed of 24. Ang alam ko, ang sabi sa Sanligang Batas, kung ano ang recent compose. Hindi po in general na palaging 24. Hindi po magpapangsyon kung laging 24 kasi 22 na lang eh. Hindi po pwedeng laging divided by 24. Aray ko. Alam namin yung sinasabi ng batas. Dahil sabi ng batas, in general, 24 ang senador. In general. Sa klaw ng konstitusyon, 24 talaga ang elected senator. Pero, ang tanong, bakit 22 na lang ngayon? Kasi nga, merong, walang warm bodies yung dalawa, saan? Sa Senado. Aray ko. Walang warm bodies o physical na na pagdalo, sino? Yung dalawang senador. Aray ko. Alam namin yan, Loren. 24, majority 13. Pero yung actual ngayon, 22. Aray ko. Aray ko. Huwag mong ipilit, Loren. Sabi ng girlfriend mo, huwag mong ipilit, magdurugo. Aray ko. Tama, si Remigio, tsaka si 40OG. Masyado kang maalat, Lawrence Patis. Aray ko. Ibig sabihin po, 13 senador din ang kinakailangan na kabilang sa sesyon ng Senado upang makagawa ng anumang opisyal na gawain o quorum. Kung kaya't, labag din po sa konstitusyon ang naganap na pagdeklarang bakante at pagtatalaga ng mga chairperson sa mga ilang komite. So, mali pala yung mga legal experts, lalo na yung IBP. Mali. Aray ko. At saka, napapansin nyo, bakit ayaw nyong tumakbo sa Supreme Court? Aray ko. Tumakbo na kayo sa Supreme Court. Gusto mo pumasan pa kayo sa Supreme Court. Napapansin nyo po, bakit hindi nila tinatakbo sa Supreme Court? Dahil alam nila sa sarili nila yan. Alam nila sa sarili nila na mali na sila. Alam nila yan eh. Oh, grave abuse of discretion. Ba't tayo yung, kung grave abuse of discretion to, takbo kayo sa Supreme Court. Aray ko. Aray ko. Oh,
Bakit ayaw nyo tumakbo? Alam nyo sa sarili nyo, walang mangyayari. Aray ko. Madalas pong binabanggit ang mga nasa minorya ang kasong Avellino versus Cuenco upang palabasing lehitimo ang naganap na takeover sa Senado. Pero hindi po maaring gawing shortcut ang Avellino Oh. upang pababain ang bilang ng mga senador na kailangan para sa quorum Ah? sa eleksyon at para magkaroon ng reorganization sa Ano Senado. 1949 pa ang kasong ito at naganap sa ilalim ng 1935 Constitution. Nagbago na ang ating saligang batas. Ay po. 1987 Ay putik, Lore, sino nagsabi sa'yo nun? Aray ko. Aray ko. Ano daw? 1935, 1949 daw Abilino, sako pa daw ng 1935 Constitution. Aray ko. Aray ko. Ano daw? Aray ko. Ulitin nga natin, parang hindi naman kapanim. pero hindi po maaring gawing shortcut ang Avellino upang pababain ang bilang ng mga senador na kailangan para sa quorum Oh, sa eleksyon Oh. at para magkaroon ng reorganization sa Oh. Senado. 1949 pa ang kasong ito. 1949 pa raw yun. Putik, may deadline pala yung mga desisyon ay. Naganap sa ilalim ng 1935 Constitution. Wow! Nagbago na ang ating saligang batas. Putik ko, nagbago na pala yung saligang batas. So, Aray ko. Aray ko. 1987 Constitution na ang sumasaklaw po sa atin. Dito, malinaw na 13 ang kinakailangang boto para maghalal ng Pangulo ng Senado. mali ka na naman dyan eh. Napakamali. Wow! Hirap ang hirap ni Loren. Loren, ito, pakinggan mo to ha. Ang hirap na hirap ka na eh. Talagang pinipilit ni Loren, pinipilit niya. Ano bang meron sa minorya at ayaw na ayaw mo? Ha? Ano bang meron sa minorya at ayaw na ayaw mo? Para maibasbasan ka. Pakinggan mo to mula sa isang abogado. Abilino case, sabi ni Jesus, kahit 1949 pa siya, is still a good law. Tanong mo sa DDS lawyer, ibig sabihin. Aray ko. Ito yung sinasite ni Loren. Constitution may change. Ang Constitution ay nagpalit. Pero, Supreme Court ruling from the past are still valid unless overturned in a more recent decision. Aray ko. Aray ko. Loren, ang saligang batas nagpalit, pero yung Supreme Court decision hindi mo pwedeng basta-basta kalimutan. Ang Supreme Court decision hindi basta-basta pinapalitan yan unless na-revise mismo ng Supreme Court. Hindi mo kapag ni-revise sa Supreme Court ang kanyang desisyon, dun lamang tayo pwedeng bumase sa bagong revision. Aray ko. Yung power of contempt ng Senado, galing yan sa old case of Arnold versus Nazareno. Pero ginagamit ngayon. Di ba? So, yung power of contempt, mula pa yan noong pang 1935 Constitution. Pero ngayon, ginagamit ang contempt. Aray ko. Most importantly, the sentence or provision about quorum in the 1935 Constitution and the 1987 Constitution is exactly same.
a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Ano po ba ang majority ngayon? Ang majority ngayon ay 12. Aray ko. 22. 22 po, divided by 2 ay 11. 11, magkabila. Lumipat yung isa, di 12. Aray ko. Eto ba, nasa 1935, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Tama. 1987, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Anong pinagkaiba, Loren Ligarda? Aray ko. Aray ko. Anong pinagkaiba sa 1935 at 1987? Tingnan mo, pati punctuation mark, parehas pa rin. Aray ko. Aray ko. Anong sinasabi mo? 1935 pa yon? Hindi na po yon. Yung 1987, parehas lang eh. Aray ko. Aray ko. Aray ko. And this clause above was the same clause analyzed by the Supreme Court in the case of Abelino to say that 12 out of 23 is legal quorum. Diba? Doon po nagdesisyon ng Abelino na 23. Dinivide, syempre, ang pasok, 12. Aray ko. Dito pa tayo, You are a liar. You said, iba na ang 1987 Constitution sa 1935 Constitution when it comes to quorum. Sinungaling. Aray ko. Ha? Loren, masyado kang maalat. Aray ko. Isa kang patis. Lawrence Patis. Aray ko. Kita niyo mga kababayan? Sa pool. Diba? Yan po ang sinasabi ni Loren na iba na yung Abelino ng 1935 sa Supreme Court sa Constitution ng 1987. Mali po. Parehas pa rin po. Huwag kayong palinlang. Bitter lang si Loren. Aray ko.